Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Magandang araw sa inyo. Meron na naman tayong pag-uusapan dito mga kabayan. Itong si Ramon Tulfo, may matinding banat, no? At nilait-lait niya mga kabayan, tayong mga sumusuporta kay dyan sa mga Duterte. At syempre, ganun din, may banat din siya mga kabayan sa mga Duterte. Ano nang nangyari dito sa mga Tulfo na to? Patahi-tahimik mga kabayan. Sa bagay, magkakaiba naman kasi ng opinion niya mga yan, kahit na yung magkakapatid. Di nga sila nga, di ba? Hindi rin nagkakasundo-sundo. At isa pa mga kabayan, no? O nga pala sa mga taga Batangas diyan, no? Wag niyo kakalimutan si Rani Abo mga kabayan. Tayo hindi man kilala niyan, pero syempre nakita natin yung ginawa niya nung panahon siya ay congressman diyan sa Batangas. Mga kabatanggenyo natin diyan, iboto niyo, no? Number 1 sa balota yan si Rani Abo. Ibalik niyo sa Congress. At yan inendorso na ni Bibi Sara. At syempre mga kabayan, ito pag-uusapan din natin itong mga nasabi ni Bibi Sara patungkol diyan sa yung katalakan ni Auntie Claire, no? Siyempre may banat na naman si Auntie Claire dito kay sa mga Duterte at tinawag niyang baliw mga kabayan, no? Sinabing may nire-reactionan kasi yan mga kabayan, kanina tayo nanonood. May nire-reactionan yan at sinasabi niya na baliw, no? Baliw daw talaga, no? Binabasa niya yung mga comment doon na baliw si Bibi Sara. At ganyan din ang sinabi ni Ramon Tulfo. So, putra guys, pinakikita nila mga kabayan na ating Vice Presidente. Talagang mababaliw mga kabayan ng ating Vice Presidente sa nangyayari ngayon sa ating bansa. Like tayo nga mga kabayan, nababaliw na rin dito sa mga nangyayari ngayon. Kasi kita ninyo, no? Kaliwat kanan mga kabayan, ang nangyayari sa bansa natin. Talagang napakalaki ng problema. Yun nga lang mga kabayan sa airport. Doon napatinuna mga kabayan, ngayon kita ninyo, talamak na mga kabayan ng mga bukas ang luggage, bukas yung padala, tambak ang basura mga kabayan dyan sa Ninoy Airport. Ayan, mga kabayan, kita nyo, yung mga foreigner, yung mga bag nila nakabalot ng plastic at takot mga kabayan na mabuksan. At isa pa, meron din tayong ipakikita sa inyo mga kabayan na isang pulis, no? Dyan sa Davao na bigay ng testament, no, na patungkol dyan sa mga botohan or vote buying. Naku, my goodness. Kita nyo, pati pulis mga kabayan, napapansin na talaga, no? At nagbigay siya ng komento patungkol dyan. Siyempre, basahin muna natin mga kabayan itong sinabi na to ni Ramon Tulfo. Nga pala mga kabayan, sa mga bagong subscribers natin, maraming salamat sa pag-subscribe ninyo. Sa mga pagla-like ninyo at pag-share mga kabayan, malaking tulong yan dito sa ating channel. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na mga kabayan. Yan lang mga kabayan, masaya na tayo. Ito ang sabi ni Ramon Tulfo. Mga taga Davao City at super duper loyal Duterte supporters, magising na sana kayo sa inyong kabubuhan at katangahan. Yan ang sabi mga kabayan. Grabe, no? Tinawag na bobo at tanga mga kabayan ang mga supporters ng ating ng mga Duterte, no? Grabe itong pahayag na to ni Ramon Tulfo mga kabayan. Abay, saan kaya nahugot nitong pusakal ang pusali itong kanyang sinabi na to? Ito pa, si Sara ay certified baliw, tinawag na baliw mga kabayan. Ano kayang naisip nito ni Ramon Tulfo? Sa bagay mga kabayan, hindi naman porke Tulfo, mga pare-parehas yung mga yan ng pag-iisip. Sila nga mga kabayan, hindi rin nagkakasundo, di ba? Ito pa, si Pulong ay abusado at di umano'y sangkot sa drug trafficking nung Pangulo pa ang tatay nila. Si Basti na mayor ngayon ay palaging lasing at pumapasok ng opisina sa hapon o gabi na dahil may hangover palagi. Siguro kasama nito mga kabayan si Pulong. Kaya alam ni si Basti, siguro kainuman niya mga kabayan. Kaya alam nito na pumapasok ng gabi o hapon, no? Kasi may hangover. Magalit na kung magalit kayo sa akin, pero nagsasabi lang ako ng totoo. Gaya ninyo ay naging tanga din ako. Pero ngayon ay nagising na ako sa katotohanan. Totoo pala mga kabayan ang sinasabi nito. Basahin nga natin ang comment dito mga kabayan kung ano sabi ng mga comment. Ito, unang-una si Tio. Kung sabihin namin na nagpapatsupa ka sa mga pokpok without showing pieces of evidence pero i-claim namin na nagsasabi lang kami ng totoo, mag-file ka ba ng kaso against us? May punto dito mga kabayan ang sinabi nito ni Tio Moreno. Pero itong mga accusation na to mga kabayan dapat with evidence, no? Paano namin paano namin paniniwalaan yan sinasabi mo na yan kung wala kang pieces of evidence? Kasi nung panahon mga kabayan ni PRRD, inimbestigahan to si Pulong, no? Pati nga yan si PRRD, di ba? Yung drug trafficking na yan. Bakit hindi napatunayan mga kabayan? Diba? Kung talagang sila may nalalaman na ganito,
No, panahon pa ni PRR dito itong si Trillanes ang may pakulo nito mga kabayan kasi hindi siya kinuhang vice presidente ni PRRD kaya nagkaganyan Diba? Kung ito mga kabayan ay totoo at kiniklaim niya to na totoo mga kabayan, dapat meron siyang kumbaga siya mismo ang naka-witness, no? Total naman mga kabayan, journalist to, no? Dapat siya yung naka-witness. Meron siyang pieces of evidence, concrete evidence na hindi marirepute kasi kiniklaim niya ng ganyan mga kabayan. At ito si Baste, sinasabi niya na laging mayroong hangover pag napasok ng opisina, kaya late napasok ng opisina. Dapat meron kang evidence. O dapat meron kang ipakikita based dito sa mga sinasabi mo. Hindi yung magbibigay ka ng ganyan at saka matindi pa to mga kabayan. Tinawag niya certified na baliw. Di ba mga kabayan, ito yung slanderous. Di ba? Slander to mga kabayan. Itong mga pahayag niya na to. Pero syempre, alam naman natin mga kabayan na ito hindi ipapatulan ng mga taong kumbaga ay nakakaintindi mga kabayan. Hindi ito papatulan ng mga Duterte. Tingin ko lang mga kabayan. Pero yung gantong sabihin mo na kaming mga supporters ay bobo at tanga mga kabayan, ay sala to. Sala to mga kabayan. Sala yung sinasabi niya na yan. Ako hindi napayag mga kabayan na sasabihan tayong tanga at baliw nitong ni Ramon Tulfo. Abay, ano kaya nakain ng tao na to? Tapos sasabihin niya ng ganyan yung mga Duterte, sasabihin niya tayo ng mga bobo at tanga. Siya daw inagising na, magalit na daw tayo sa kanya at nagsasabi lang daw siya ng totoo. Paano yan? Anong gagawin natin dito mga kabayan sa sinabi na to ni Tulfo? Mag-comment kayo mga kabayan kung anong inyong opinion dito sa sinabi niya. At for sure, marami din ng galit dito. At syempre, sasakyan yan mga kabayan ni Aling Claire. Kasi kanina nanonood tayo ng live noon. At tayo nakikinig mga kabayan. Sinakyan niya itong sinabi ni Tulfo. At for sure, ganun din mga kabayan itong mga tanso group, no? Sigurado sasakyan nila to. At siyempre, pabor na pabor sila dyan. At alam naman natin na yung mga DDS mga kabayan, mga Duterte supporters, galit dito, for sure. At sigurado, dudumugin to mga kabayan. Daming comment daming galit mga kabayan. Ang daming galit. 37K na mga kabayan. Isa na dyan si Tio Moreno. But anyway mga kabayan, pakinggan naman natin itong sinabi ni BP Sara patungkol dito sa bakit nakaitim nung pumunta dyan sa rally ng Zamboanga. Pakinggan natin mga kabayan. Vice President Sara Duterte nakasuot ng itim na damit nang bumisita sa Zamboanga City. Ang kanyang dahilan kung bakit idedetalye ni Ellie Dumabok. Nagpahiwatig ng pagkadismaya sa naramdaman ngayon ng maraming Pilipino ang pangalawang Pangulo nang ito ay bumisita kahapon dito sa Zamboanga City para daluhan ng meeting de avance ng isang partido na sinusuportahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakasuot ng itim na damit si BP Sara Duterte nang ito ay dumugin ng mga Zamboangueño sa pagpasok nito sa isang malaking gym sa Barangay Tituan sa Zamboanga City. Kita mo mga kabayan, napakalaking pagkakaiba ng salubong ng tao, no? Dito kay BP Sara at compare kay Bungit mga kabayan. May napanood nga pala akong video niyan, singit ko lang mga kabayan bago mawala sa isip ko, no? May napanood ako na pinagmamalaki niya na bago daw matapos ang termino niya, may subway na daw mga kabayan. In-explain pa niya doon, no? Na yung dumadaan daw sa ilalim ng lupa mga kabayan. Isipin mo yun. Sus, anyway, ituloy natin. Kaya nga ako nakaitim ngayon, araw na ito sa kampanya namin dahil nalulungkot talaga ako. Nagluluksa ako kasi pinaglalaruan yung mga tao na walang-wala. Pinaglalaruan yung mga mahihirap na hindi lang isang beses, hindi lang dalawa, paulit-ulit na sinasamantala yung desperation, hunger, and poverty sa ating bayan. Sinabi ni Duterte sa harap ng mga Zamboangueño kahapon na kailangang magkaisa ang mga Pilipino sa pagpili ng kanilang iboboto para tuldukan ang hindi umano makatao na pamumuno ni PBBM. Grabe yung tao. Pinasaringan pa ng pangalawang Pangulo ang tagapagsalita ng Malacanang na si Attorney Claire Castro. Ganun din naman sa kanya, ma'am. Sumasagot lang naman ako sa kanya. Hindi ako tao na kilala na unang nakikipag-away. Lagi ako ay sumasagot lang. At sinabi ko na yan dati, sabi ko ano pa bang ma-expect natin sa pinsan ni Franz Castro na si
Ito na naman mga kabayan yung pinsan-pinsan ano. Ito yung mga sinasagot, no? Alam niyo, ito kasi mga sinasabi ni BP Sara, talagang pagsagot lang mga kabayan. Noon hindi naman ganito to, napakatahimik nga nito mga kabayan hindi sila nakontento, inaraw-araw nila. Kita nyo sa ano pa lang sa lower house, no? Kita nyo, umaga, hapon, tanghali, gabi mga kabayan, Duterte ang usapan. Diba? Ay ngayon, sumasagot na, parang kumbaga dating sa kanila napakasakit na, no mga kabayan. Sa computer, garbage in, garbage out. So, pumapasok sa kanya, basura. Lumalabas din sa bibig niya, basura lang. Nagbigay na rin ng pahayag ang pangalawang Pangulo sa pagdating ng karagdagang pwersa ng PNP sa Davao City. Pinasalamatan naman ni BP Sara ang mga taga Zamboanga sa mainit na suporta sa kanilang mga kandidato kahit nakakulong pa sa Netherlands ang dating Pangulo. Ayan mga kabayan, no, ang pasaring din ni BP Sara, no. Totoo naman mga kabayan na talagang ang mga Pilipino ngayon ay talagang napapagsamantalahan dahil sa kahirapan mga kabayan. Dadaanin ganyan sa ayuda, dadaanin ganyan sa mga murang presyo ng bigas. Kita nyo, tinigil ngayon mga kabayan. Diba? Tinigil nila. Kasi, alam niyo yung binibenta na yon, hindi yun na, kumbaga, magkukontinuous na ganong kaganda yung bigas na yon. Kasi nga, na-stock yan mga kabayan. For sure yan. May mga, kumbaga, yung mga siraan ng bigas, no? Ihahalo nila yan dyan. Hindi naman sa sinisiraan natin mga kabayan, pero yun yung reality. Yun yung reality mga kabayan. Kaya, wag tayo talagang magpapauto diyan. Ito mga kabayan, ipakita ko naman sa inyo, ito isang pulis, no, na nandyan sa Davao na nagpahayag, no, ng kanyang hinanaing din siguro, no? Dahil dito sa mga nagaganap na bilihan ng boto, mga kabayan. Pulis na to, no? Diyan sa Davao. Pakinggan natin, mga kabayan, sinabi ng pulis na to. Sabihin ko pa rin. Si ano pala to, mga kabayan? Si Colonel Hansel Marantan. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maintindihan. Bakit kailangang magsiraan, magpatayan, gumastos para manalo sa eleksyon with the intention na magserbisyo sa bayan. How much is one vote today? Sa ibang probinsya, 10,000. 10,000. Grabe, laki. 500 nga lang Sa Davao kaya, magkano ang isang boto? 10,000? 7,000? Sabihin natin 5,000 per vote for the sake of argument. Ilang araw sa isang taon? It's 365 days. Kailangan ng 3 taon bago magkaroon ng eleksyon. So 365 days times 3 is 1,095 days. Assuming so, ng bayad ng isang boto ay 5,000. I-divide natin ang 5,000 sa 1,095 at ang equivalent niyan ay 4 pesos and 50 centavos per day. Kahit binayaran ka ng 5,000 ngayon, i-divide mo sa 1,095 days, ang binayad sa iyo ng loko-lokong politiko ay 450 pesos only. That is your worth. And that 4 pesos and 50 pesos is never worth it. Isang beses sa bawat 3 taon na maririnig ang boses ng ating mga kababayan. Proteksyonan natin ang ating mga kababayan. Pabayaan natin ng boses nila ang manaig ngayong eleksyon. Walang magpidikta, walang magbabawal, at walang manghangaran. Maraming salamat po. Ayan mga kabayan, napakaganda ng mensahe nito ni Colonel Hansel Marantan. Ano mga kabayan, napakaganda ng mensahe nito. Kita ninyo, kinumpute pa niya dyan yung
pera, no? Kung ilan days yung habang nanunungkulan yung inyong yung bumili ng boto na ibinoto ninyo, mga kabayan. Kaya sana, no, ngayong darating na botohan, mga kabayan, kung may nagbibigay, tanggapin ninyo, no? Kasi binibigay, mga kabayan, at hindi nyo naman inagaw yan, hindi nyo naman hiningi. Kung binibigay ng mga politiko, mga kabayan, tanggapin ninyo, pero iboto ninyo, mga kabayan, yung alam ninyo na makakapag ahon sa atin sa kahirapan at totoong may malasakit sa atin. Isipin ninyo, mga kabayan, bakit yung mga ini nagkukumahog, no, na manalo? Ano yung kanilang purpose, mga kabayan? Bakit kailangan pa nga naman nila magbayad or magbigay sa inyo ng mga pera para iboto lang ninyo? Anong purpose niya, mga kabayan? Sigurado, pag nanalo yan, mga kabayan, dyan niya babawiin yan. Diba? Hindi naman yan magkukumahog, mga kabayan, na manalo sa pagiging isang politiko kung yan ay walang motive, no, mga kabayan. Kasi alam naman natin sa gobyerno nating talagang talamak ang korupsyon, lalo na ngayon sa panahon ni Bungit, talagang ang pera, mga kabayan, ng mga Pilipino ay kaliwat kanan, no, ang nakakatanggap ng mga politiko. Diba? Kahit yung si Mayor Magalong, mga kabayan, nagpapatunay na dyan na talagang ang mga congressman ay talagang todo ang ayuda, no, ng kanilang pinuno sa kanila. Nang sa ganon ay matibay ang kapit ni Romualdez, mga kabayan, dyan sa Congress. Diba? Isipin ninyo yan. Sino naghihirap ngayon, mga kabayan? Tama na lang ba tayo sa ayuda? Tama na lang ba kayo sa halagang 1,000, 500? Yung ibang probinsya pa nga, mga kabayan, 500 lang yung binibigay doon sa mga kawawa nating kapwa Pilipino na nandyan sa laylayan. Paano pa? No? Kung maluluklok yung mga taong ganyan nagbabayad ng inyong boto, ano na, susunod na generation sa atin, mga kabayan? Talagang, kumbaga, lalo tayong maghihirap ng totoo. Kaya dapat, no, ngayong botohan, mga kabayan, piliin natin. Sabi nga ni BP Sara, no, ini-endorso niya itong mga to, itong Duterte, pero nasa sa inyo pa rin yung desisyon, no, kung iboboto nyo ba o hindi. Pakinggan ninyo, mga kabayan, yung kanilang mga campaign promise. Ako naman, mga kabayan, kaya ini-endorso ko din itong mga to, kahit di tayo kilala ng mga yan, kasi nakita ko yung kanilang motivation. No, hindi lang porkit Duterte supporter sila, mga kabayan. Yung iba dyan, guess, katulad ni Congressman Marcoleta. Pero si Congressman Marcoleta, mga kabayan, nakita niya, no, at mas meron siyang magandang plataforma. Si Atty. Vic Rodriguez, maganda rin, mga kabayan, yung kanyang plataforma. At yung iba pa, no, si Pastor Kibuloy, maganda rin ang kanyang plataforma, mga kabayan. Tingnan natin yung kanilang mga plataforma, no. Hindi yung mga paulit-ulit ng politiko, katulad yung mga nandiyan sa alyansa na ngayon ibabalik na naman. Senator Bongo, okay pa, mga kabayan, na ibalik natin yan. At saka si Senator Bato, kasi may mga magagandang na ipasambatas yan. Lalo ngayon ay pinakikinabangan ng mga talagang nasa mahihirap. Mas mataas pa nga, mga kabayan, magbigay ng assistance yan pag kami na ospital, yung kanyang malasakit center, mga kabayan. Mas magaling pa yan kumpara sa PhilHealth. Sa totoo lang, mga kabayan, mas malaki pang ibinibigay nung kanyang malasakit center na yon, diba? So, ayan, kilalanin nyo, mga kabayan, kilalanin natin yung mga iboboto natin. Huwag yung porket tayo nabigyan ng halagang 5,000, katulad nung pinagmamalaki ng isang congressman dyan sa Quezon na wala namang kalaban, mga kabayan. Wala palang kalaban yon, yung nandiyan congressman, tumatakbong congressman ulit, no? Sa Quezon, wala palang kalaban yon, no? Pero yan, kayo na humusga, mga kabayan. Hindi yung tayo madadala sa mga ayuda. Matuto na tayo, mga kabayan, kasi hindi magiging ganito ang bansa natin kung hindi tayo nagkamali noon. At pinangampanya pa natin yan si Bungit, mga kabayan. So see you sa susunod na video, mga kabayan. Ingat kayo palagi at adios muna, mga kabayan.